Paano mo makakalimutan yun na parang nasa na lahat ng pressure na kailangan pagtapos kong graduate may trabaho agad ako. Siya, magandang buhay po ulit. Oo. Tatandaan natin, tinanong ko si Michaela, pinaliwanag ko yung kung paano makakapangahas, hindi pangahas parang makakapag-suggest sa magulang na pakinggan muna ninyo. Pakinggan naman nyo muna. Opo. At hopefully, ay mangyari yon. Ano? Ngayon naman, meron pa ulit tayong tanong. Galing naman kay May. Ano naman ang iyo? Pakinggan natin. Bali, Lolo Monsi, sa tingin niyo po, bakit po kaya may mga magulang na parang ginagawang insurance ang anak nila? Opo, like after mag-aral, parang gusto nila, obligado na yung anak nila sa kanila or dun sa mga kapatid na susunod. Bakit po kaya ganun? Bakit po kaya ganun yung paniniwala ng mga Pilipino? Well, that's Filipino culture. Na kung anong binigay ko, isuli mo. Parang ganun Yun ang napakahirap. Mahirap ito. Pagkat ang unang-una, nakakalungkot at na yung inaasahan ng magulang hindi mangyari. Na yun nga, tutulong ang kanyang anak sa kanya. Pero sa amin, sa simbahan, ang problema lang nga ay kukunti ang aming naaabot. Ito'y aming ipinapaliwanag. Na yun hong pagpapaaral, unang-una, pag-aalaga sa mga bata, pagkup sa kanila, pagpapakain at lahat na. At sa katapusan, pagpapaaral sa kanila. Yan yung tungkulin ng magulang. Tungkulin in the sense na dapat gagawin ng magulang para sa kanyang anak. At siya'y masiyahan na ang kanyang anak ay makatapos sa pag-aaral. Yun ang kanyang kasiyahan. Yun na para bagang yun ang pinaka-reward sa kanya. At masabi niya, ay, finally, ang aking anak ay akin na ipaanyo at gayon. Ngayon, mayroong magulang, hindi natin talaga maiwasan. I don't know. Na parang naghihintay at umaasa. Ngayon, kasalanan ba ng mga anak? Ating pag-usapan ngayon. May obligasyon ba ang mga anak na tumulong sa magulang in return? Wala. Pasalamat. Ang inyong tungkulin ay magpasalamat. Ngayon, kung kayo naman ay meron diwa at loob ng pagtulong, ay maganda naman. Lalo na kung ikaw naman ay meron at nakikita mo ang magulang ay medyo nahihirapan, ay ikaw nang bahala doon. Ikaw na ang tawag dito, ang dumama ng kanilang pangangailangan. Pero yung tinatawag nating kinakailangan ng anak ay tumulong sa akin sapagkat akin pinapag-aral, pinapagtapos. Wala noon kahit sa turo ng simbahan, wala ho noon. Walang inaasahan. Pero ang aming turo lagi ay matutong magbigay. Matutong, kung meron ka, magbigay ka. Kaya kayong mga anak, kung kayo naman ay meron, nakatapos at lahat, dahil doon ay kayo'y mariwasan naman at meron inyo namang alalahanin ng inyong magulang. At that will be a beautiful act of generosity and God will bless you all the more, ang mga anak. So, forget about insurance. Forget about your parents.
na umaasa sa iyo. Ang maganda, damahin mo. Tanungin mo ang sarili mo. Ako ba? Anong aking niloloob sa magulang ko? Tutulungan ko sila, dadamayan ko sila. Because I have the blessings of that. Pero yun nga po, paano po makakalimutan kung every time or basta lagi na lang sasabihin sa'yo na, ay, kailangan mong tumulong, kailangan mong magtapos kasi may mga kapatid ka pa, ganyan, na parang ikaw na lang yung pag-asa ko. Paano mo makakalimutan yun? Na parang nasa yun na lahat ng pressure na kailangan pagtapos kong graduate, may trabaho agad ako para makatulong ako sa inyo. Paano? Paano po kaya? Ano may papaya sa akin? Actually, yan ay karaniwan sa magulang. Don't take it too seriously, ha? Na mape-pressure ka, lalo kang walang magagawa niyan at hindi maganda. Yun ay huwag lang sila hindi makapagsalita. At talagang nadadama nila talagang kailangan. So, ang kanila lamang pamamaraan ng pagsasabi ang baka hindi maganda. Dahil kung sa bagay, wala akong asawa, pero kung ako magulang, sabihin ko, ay meron pa tayo, baka pwedeng mag-ayos ka ng mga ganun lang para hindi naman parang sapilitan sa mga anak. Pamamaraan lang ng pagsasalita Pero what can we expect sa magulang? Wala naman silang pinag-aralan, lalo na kung walang masyadong ng pinag-aralan. Hindi talagang gano'n ang mangyayari. Tayo nang may pinag-aralan, tayo na makaunawa sa kanila. That is parang yun lang ang kanilang pamamaraan ng pagsasalita. Huwag natin lalagyan ng masyadong weight yung kanilang sinasabi. Para hindi naman tayo ma-pressure. Okay? At para huwag naman tayong umiyak. Magandang umaga po ulit. Magandang buhay. At babalikan natin si Georgia. Para may binubulong ito May binubulong ka sa akin. Ano ba yun? Ang tanong ko po is, may rights po ba kaming mga anak na ipaliwanag sa magulang yung nararamdaman namin regarding sa nararamdaman namin na ginagawa nila kaming obligasyon sa larangan ng pagtulong. Yes po. Actually, kung pag-uusapan natin ay tungkol sa karapatan, you have all the rights. Kayo mga magulang, anak. Ngayon lang, sa ating Filipino culture nga, ang mahirap ay ang akala ng magulang ay sila lang ang meron. At ang mga anak ay tagapakinig lang. Pero about time, panahon na. Panahon na kayo naman ay mag-assert ng nilalaman na inyong loob. Sapagkat nakikita namin sa kaming mga taga-simbahan, nakikita namin na kaya maraming mga anak na napapariwara sapagkat walang masyadong communication ang anak sa magulang at walang freedom to talk to them na parang sila magulang di ka kaibigan. Meron kayong karapatan at sabihin ninyo, but in a very respectful manner. And not without prayer first. Because magdadasal ka muna at lagi mo sabihin, Nay, meron lang akong sasabihin, wag muna kayong, wag muna. Ako lang may sasabihin sa inyo, yan ay inyong karapatan as anak nila. You're watching ETVN Philippines.